Yes, Mr. Chair. I don't know, Mr. Chair, if you can answer me this question kasi ang question ko po ay yung mga checkpoint po natin gabi-gabi because I for one, nakadaan na rin po ako sa checkpoint, nakilala lang po ako kaya pinago ako. Hiyang-hiya po ako dahil yung mga kasamahan ko naiwan ho doon, malilito yung bike, ako malaki yung bike ko. My question is, ano ang dahilan ninyo, sir? Bakit ho pinihinto yung mga nakamotor, lalo na yung mga maliliit na motor? Kahit na may angkas na babae, kahit na may anak na may angkas na kasamang anak, do you think it's common sense, sir, na yung hold-upper o yung gun for hire kasama yung kanyang misis at saka anak, gagawa ng kalukuhan, gagawa ng krimen? What are you guys looking for sa isang checkpoint? Ano ang hinahanap ninyo? May mga rehistro, may mga lisensya, tumatagal ho, pati grab driver, hinaharang ninyo kung ano-anong rekotitos ang hinahanap po. Ano ho ba talagang standard operating procedure sa isa pong checkpoint? Pakipaliwanag po, sir, kasi hindi ko ho maintindihan din. Actually, thank you, Mr. Chair. Actually, Mr. Chair, basically, yung hinahanap ng PNP natin is yung identity ng driver at yung identity ng dinadrive niyang motorsiklo, whether yung motorsiklo na kanyang dinadrive is siyang may-ari. Yung po mga basic information lang po, Mr. Chair. Nagtatagal lang po yun dahil sa dami ng gumagamit ng motorsiklo, mabagal na yung pag-check. Kaya sinuggest namin na instead na manual, maglagay tayo ng QR codes. Lahat naman ng pulis natin mayroon ng smartphone so that through the QR codes, ma-scan nila yung nakalagay sa plaka. Wala na tayo masyadong requirements na ilalabas uli yung mga ORCR nila at mababawasan na natin yung time elements na nadidelay doon sa checkpoint, Mr. Chair. Paano po kung yung pulisyo natin wala pong load? Hindi, wala pong data kasi nga po I know, I believe pag kailangan mo po ng QR code, kailangan may data para ma-check mo po, di po ba? Kung wala pong load yung si patrolman, paano ho yun? Iuwi niya muna sa istasyon niya. Mr. Chair, in that case, siguro i-require natin lahat ng ating mga police at magkaroon sila ng data para sa kanilang smartphone. Ito rin po, isa pa, Mr. Chair, nakita kong problema. Pati Grab, pati Lala Move, or kung ano mga nagdi-deliver ng pagkain, kailangan ipahinto. Nagdi-deliver ho ng pagkain yun, nadi-delay ho yun. Di ho ba? Bakit kailangan pa ho? Kung siguro may sapat na ho, naka-t-shirt, naka-ID na ng Grab, hindi naman siguro yung hold-upper magsusuot ng Grab o ng anong mga, may dala ng McDonald's, kung ano ng Jollibee, mang-hold up ho ba siya? Pwede ho ba? Siguro, piliin na lang ho natin, yung mga may asawa, mga buntis, may anak, palagpasin na ho natin, wag na ho nating harangin. Kung nag-iisaw siguro, o riding, kasama lalaki, dalawa sila, suspicious looking, pwede. Pero kung kasama niya buong pamilya niya, punong-puno sila sa motor, o kaya nagdi-deliver po siya ng Grab, nagdi-deliver po siya ng pagkain or what have you, dapat to hindi na ho hinaharang. Yun lang po, Mr. Chair. Pakisagot po muna. Mr. Chair, actually, Mr. Chair, as experience in the field, marami pong mga criminal nag-employ ng kanilang ingenuities such as gumagamit sila ng mga uniforme ng Grab or any other uniform ng ating mga Lala Move or whatever just to perpetrate a crime. Kaya naman po, lahat yan chine-check natin. Actually, pag marami na po yung nakapila dyan sa checkpoint, sinasabihan natin yung ating mga pulis, conduct random checkpoint na lang, random check para hindi masyado madelay yung mga riders natin. Isa po yan ay sa mga measure ng ating tinatawag na crime prevention measures. Kasi as experience po, sinasabi ko kanina, maraming mga criminals nagdi-disguise as deliveries of Grab or whatever na mga delivery companies. Paano, Mr. Chair, kasama po yung misis niya at saka anak niya, may buntis, may anak, kasama pa yung lola, 5 sila sa motorsiklo. Do you think they will do crime, Mr. Chair? Uso po sa atin yun. Your Honor, silence. There's a law, anti-distracted driving, nagpro-provide ng pwede lang sumakay sa isang motorsiklo ay 2 tao. Ang problema kasi, Mr. Chair, Yun na nga, nababiolate yun. exactly. Lalo na po sa mga probinsya dahil yun lang po ang mode of transport po nila.
At sasabihin po sa mamang pulis o sa LTO enforcer, wala po kami sasakyan, kailangan po itakbo itong bata sa ospital. Yung misis ko po ang magbabantay, so 3 po sila, 4 po sila. Wala pong helmet dahil emergency po ito. Yun ang sinasabi ko, Mr. Chair, sa PNP. Siguro po, pagdating ko sa mga gano'n, kasama niya rin buong pamilya, hindi naman siguro mangho-hold up po o magpapatay ng tao yung gun for hire, kasama niya pa yung kanyang misis at mga anak. Tama po ba, Mr. Chair? Yes sir, tama po ba yan sir? For humanitarian reason, kinoconsider po ng PNP yan po sir.